Si Alina ay 27 taong gulang at taga-probinsya ng Zambales, isang maliit na bayan na dati tahimik at puno ng mga mangingisdang pamilya. Pero sa paglipas ng mga taon, nagbago ang lahat. Ang mga alon ng buhay ay nagdala ng unos na nagbago sa mukha ng bayan at sa kanyang mga tao. Mula nang umalis siya, unang nag-aral si Alina sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Pagkatapos ay lumipat siya sa Cebu para magtrabaho at doon niya nakilala si Edgar. Nakilala nila ang isa't isa sa isang botika sa Colon Street. Isang simpleng tagpo, ngunit puno ng kakaibang sigla, si Edgar ay nakapila para sa bitamina ng aso niya, habang si Alina naman ay bumibili ng plaster para sa bagong sapatos na nakasuksok sa kanyang mga paa. Isang pares ng pulang flats na medyo masakit sa takong. Nag-usap sila, si Edgar ay may mahinhing tinig, ngunit may kumpiyansang parang siya ang lider ng isang banda. Hindi siya katulad ng mga lalaking nakasanayan ni Alina, mga matitigas, seryoso, at madalas ay walang pakialam. Si Edgar, sa kabilang banda, ay marunong makinig. Isang buwan pagkatapos ng pagkikita, nag-propose si Edgar. Medyo naguluhan si Alina dahil nagsisimula pa lang sila, pero ang mga salita ni Edgar ay matatag at puno ng pangako. Gusto kitang makita sa bahay ko gabi-gabi. Sa robe, may stockings, at nasa mga bisig ko, medyo kakaiba si Edgar. Sa panahon ng engagement nila, hinihikayat niya si Alina na magsuot ng mga damit na medyo daring, mga bodycon dress na may mababang neckline at takong na hindi pangkaraniwan sa estilo ni Alina dati. Nahihiya si Alina noon dahil sa kanilang bayan, itinuturing itong bastos. Ngunit paulit-ulit si Edgar, hindi mo kailangang magpanggap. Maging totoo sa sarili mo. Ang pinakamatapang na bersyon ng sarili mo. Naganap ang kasal nila sa isang maliit na resort sa Tagaytay, halos walang bisita ang pinayagan ni Edgar. Suot ni Alina ang beige lace na damit na may bukas na likod, mahahabang silk gloves hanggang siko, at walang bra. Si Edgar ang pumili ng kanyang kasuotan bilang isang nobya. Noon ay naisip ni Alina na kakaiba ito, ngunit ngayon ay naiintindihan niya na iyon ang pagsasanay sa bagong buhay na kanyang tatahakin. Pagkatapos ng kasal, nagsimula ang kakaibang yugto ng kanyang buhay. Dumarating si Edgar na may mga kaibigan, sina Max, Sergio, at minsan si Artemio, lahat mga kasamahan niya sa trabaho. Nagkakasiyahan sila gabi-gabi sa sala ng kanilang kondo sa Cebu. Si Alina ang nagbubukas ng alak at nag-uusap tungkol sa pelikula, musika, habang suot niya ang mga maikling silk dress at pulang lipstick na binibili ni Edgar para sa kanya. Palaging nakakulay pula ang kanyang mga stilettos. Isang gabi, nagbiro si Sergio, parang artista ka na, Alina. Parang cover girl ng magazine. Napangiti si Alina, ngunit sa loob, may halong kaba at kilig. Minsan, nang subukan niyang sabihin na ayaw niyang laging sentro ng atensyon, nilapitan siya ni Edgar at pinisil ang kanyang liig ng mahina. Kung hindi mo mararanasan ito, hindi mo malalaman kung paano maging gustong-gusto ng lahat. Gusto kitang maramdaman ng ganoon, dahil sa mga salita at mga titig ni Edgar, unti-unting natutunan ni Alina na tanggapin ang bagong bahagi ng kanyang sarili. Ngunit dumating ang araw na umalis si Edgar sa Cebu papuntang Davao dahil sa trabaho, ilang buwan siyang mawawala. Sinabi niya na hindi siya nag-iisa, nandyan sina Max, Sergio, at Artemio. Hindi nagtagal, inanyayahan siya ni Max na sumama sa kanila sa isang weekend getaway sa isang lumang resort sa Bukidnon. Nagdadalawang isip si Alina, ang lumang kanya na mahiyain at ang bagong kanya na malaya na halos nagbibiruan sa sarili. Sa huli, nanalo ang bagong Alina, nag-empake siya ng pinakadaring na lingerie, isang transparent na bodysuit at mga pantyhose na mailace. Alam niyang babaguhin ng paglalakbay na ito ang lahat. Maya-maya, nakasakay na sila sa sasakyan ni Max, si Sergio ay natutulog sa upuan sa harap, at si Artemio ay nagdidiskarte ng musika gamit ang kanyang cellphone. 3 oras silang naglakbay sa mga burol at kagubatan ng Bukidnon. Habang nagsasaya at nagkukwentuhan, may halong biro at jazz na musika. Napunta sila sa isang lumang resort na may mga kubo sa gitna ng mga puno malapit sa isang lawa. Napakalapit sa kalikasan, ngunit may kakaibang init sa hangin. Nang maayos na ang kanilang mga gamit, pumili si Alina ng kwarto na may balkon ng tanaw ang lawa. Nagbihis siya ng manipis na robe at ang cream na lace lingerie na regalo ni Edgar noong anibersaryo nila. Para maalala mo kung kanino ka, paalala ni Edgar noon, sa gabi, naglakad-lakad sila sa tabing lawa. Suot ni Alina ang isang puting dress na may mga buttons at mga platform sandals. Maaraw pero may simoy ng lamig,
kaya may cardigan siyang nakabuka na pinipigil ng hangin na magpaikot-ikot sa kanya. Si Max ang pinakamatindi tumingin, tila sinusubukan niyang basahin kung hanggang saan ang tapang ni Alina. Nagluto sila ng hapunan ng magkakasama, si Alina ang nagprito ng isda, si Artemio ang naghiwa ng salad, at si Sergio ang nag-aalok ng homemade na alak. Parang barkada lang sila, pero may kakaibang tensyon sa hangin na nagpapakilig kay Alina. Habang kumakain, sinabi ni Sergio, "Parang artista ka na, Alina, ang ganda ng dress mo." Si Edgar ang pumili, sagot niya, sabay inom ng alak. Napahawak ng bahagya si Artemio sa kamay ni Alina, parang aksidente, pero may matagal na tagal, hindi makatulog si Alina. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang tawanan ng tatlo sa sala. Lumabas siya, suot ang maikling robe at tsinelas. Nilapitan siya ni Max, "Hindi ka makatulog?" Umiti siya, alak ang may kasalanan. Inalok siya ng upuan, at nang maupo, hindi niya namalayan na ang mga tuhod nila ay nagdikit. Hindi sila ng flirt ng lantaran, pero may mga sulyap at galaw na nagpapahiwatig ng higit pa. Pakiramdam ni Alina, nasa gilid siya ng isang bagong mundo, hindi nakakatakot, ngunit nakakakiliting. Sa susunod na umaga, inalok sila ng tatlo na maligo sa lawa. Nagkunwaring mahiyain si Alina, "Naka one piece lang ako." Tumawa si Max, "Hindi namin hinihingi ang open swimsuit mo. Pero kung meron, walang problema." Napilitang sumama si Alina sa tubig, suot ang itim na swimsuit na medyo mataas ang cut sa balakang at may manipis na straps. Tinali niya ang buhok sa isang mahigpit na braid, habang lumulubog siya sa malamig na tubig, naramdaman niyang parang naging bida siya sa pelikulang puno ng tensyon at atensyon. Hindi lumalampas sa hangganan ang mga kilos ng mga lalaki, pero naramdaman niya ang bigat ng kanilang mga titig at hangarin. Paglabas niya sa tubig, nanginginig siya hindi lang dahil sa lamig. Alam niyang malapit nang may mangyari, isang bagay na handa na siyang harapin, kahit na hindi niya alam kung ano ito. Sa pagmulat ng ikatlong araw, may kakaibang katahimikan sa kanilang kubo. Nakasuot si Alina ng puting cotton nightgown, simple, ngunit manipis kaya halos tila wala. Hindi niya pinalitan ang damit, dumiretso sa kusina ng walang sapin sa paa. Buhok ay magulo, mukha ay pahinga, nandoon si Artemio, nakasuot ng simpleng t-shirt at jogging pants, nagkakape. "Magandang umaga, Sleeping Beauty," bati niya habang nakatuon sa tasa. "Nasaan ang iba?" tanong ni Alina. Nagjogging si Max, natutulog si Sergio, sagot ni Artemio. Naakit ang tingin ni Artemio sa mga binti ni Alina at pataas, ngunit nagkunwari siyang hindi napapansin. Inilapag niya ang tasa sa harap ni Alina at umupo sa kabilang upuan. "Alina, ikaw ay kakaiba," ang biglang pahayag niya. "Bakit?" tanong niya. "Dahil kaya mong maging misteryo at bukas sa lahat." "Iba yan," napangiti si Alina, ngunit nanginig ang puso niya. Napakaganda ng sinabi ni Artemio, pero halos sobra na. Tumayo siya, umikot, at naramdaman ang tingin ni Artemio sa kanyang likod, parang mga daliri. Dahan-dahan siyang pumasok sa banyo, habang iniisip kung hanggang saan ang hangganan ng buhay na ito, at kung nalampasan na nila ito, pagkatapos ng tanghalian. Pumunta sila sa kabilang bahagi ng lawa kung saan may mga kubong kahoy at isang wild beach. Suot ni Alina ang maikling shorts, puting blouse na nakatali sa dibdib, at manipis na sandals na may tali. Ang buhok niya ay maluwag, may konting kinang ang nude na pantyhose sa ilalim ng shorts, isang maliit na lihim na nagpapasigla sa kanya. Napansin ni Max ang bagong anyo ni Alina. Nilapitan siya nito at pinasara ang isang buttons ng blouse niya. "Hindi ka malalanta sa araw, doll," biro niya, pero mailalim ang tinig. Napangiti si Artemio, tila alam na ang mga susunod na mangyayari. Si Sergio naman ay kumuha ng kumot at inilatag sa buhangin. Nagpahinga sila na magkakalapit, si Alina ay nasa gitna. Magaan ang usapan, ngunit ang mga kamay ng mga lalaki ay palihim na lumalapit sa kanyang baywang. Parang sinasadyang hinahawakan ang buhok niya. Ginawa nila ito ng maingat, para hindi mapansin. Hindi nagustuhan ni Alina ang ideyang bumangon at umalis. Ayaw niyang magbalik sa dati niyang buhay. Nang mag-alas 6 ng gabi, iminungkahi ni Max na magkaroon ng photoshoot. "Maganda ang ilaw," sabi niya. "Sino ang model?" tanong ni Alina, bagamat alam na ang sagot. "Ikaw naman, sino pa?" Wika ni Max. Nagbihis si Alina ng mahabang champagne-colored na dress na semi-transparent. Pumasok siya na walang sapin sa paa, basa ang buhok.
Nagsimula sa mga simpleng kuha, sa tabi ng tubig, sa bato, sa harap ng mga puno. Pagkatapos ay sinabi ni Max, subukan natin ang matapang na shot. Umupo ka sa dulo ng pier, kagatin mo ang daliri, tumingin sa kamera. Itaas ng bahagya ang dress mo sa hita. Ginawa ni Alina ang lahat ng inutusan ni Max, bahagyang tinataas pa ang damit. Wala silang sinabi, puro shutter clicks lang ang naririnig, at ang kanilang mabigat na paghinga. Pag-uwi sa kubo, naramdaman ni Alina na parang bumagsak mula sa isang mabigat na pasanin, higit pa sa mga damit na kanyang inalis. Sa shower, hinugasan niya hindi lang ang alikabok ng biyahe, kundi pati ang mga pagdududa. Sa hapunan, suot ni Alina ang manipis na nightgown na may spaghetti straps, walang panty o bra. Pakiramdam niya ay naging marupok siya, parang salamin, ngunit sabay nito ay hindi matitinag. Bumuka si Artemio ng alak, nagdala si Sergio ng kandila, at si Max ay muling kumuha ng kamera, pero hindi na ito pinaandar. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Alina, hello. Sagot niya at lumabas sa veranda, kamusta ka? Tanong ni Edgar sa kabilang linya, medyo iba, bulong ni Alina, pero mabuti. Inaabangan nila ang pangangalaga sayo. Sobra pa nga. Ayos, nasa plano tayo, sagot ni Edgar. May ipapadala sila bukas, tinapos ni Edgar ang tawag. Pagbalik ni Alina sa loob, nakatingin sa kanya ang tatlo, tila alam na ng mga ito na may bago nang mag-umpisa, ang umaga ay kakaiba. Amoy kape at may bagong bagay sa hangin. Inabot ni Max ang tasa ni Alina ng walang biro o ngiti. May nangyari ba? Tanong ni Alina. Pag-usapan natin mamaya, sagot ni Max at umalis, makaraan ang 20 minuto, dumating ang courier na may dalang kahon. Nakasulat ang pangalan ni Alina. Nakilala niya agad ang sulat ni Edgar, sa loob, isang silk set ng lingerie, ruby red, may kasamang itim na stockings na may lace, garters, gloves na hanggang siko, at isang maskarang lace na may disenyo ng sapot ng gagamba. Ang maskara ay itim, tinatakpan ang itaas na bahagi ng mukha, pero binabago ang buong aura, kasama ang isang maliit na card na may nakasulat, ngayong gabi, ikaw ang bida. Magtiwala. Huwag magtanong. Maging ikaw, tumibok ang puso ni Alina nang hawak niya ang set. Pakiramdam niya ay nasa entablado siya ng isang palabas na isinulat ng isang tao, na mas kilala siya, kaysa sa sarili niya, maghahanda kami ng hapunan sa sala. May sorpresa kami. Dumating ka lang, sabi ng tatlo sa gabi, nagdalawang isip si Alina, pero sa huli ay isinusuot ang lingerie, stockings, mascara, at isang itim na semi-transparent na dress na bahagyang nagpapakita ng lace. Iniayos niya ang buhok sa mataas na bun at nilagyan ng maroon na lipstick ang labi. Sa stilettos, pumasok siya sa sala na para bang mula sa ibang mundo, natahimik ang lahat nang makita siya. Ilaw ay mahina, kandila ay naglalagablab at isang lumang jazz record ang tumutugtog. Suot ng tatlo ang madilim na suit, walang isang salita tungkol sa nangyayari, tanging mga tingin lang, pinuwesto ni Artemio si Alina sa gitna ng mesa. Umupo ka, madam. Ikaw ang reyna ng gabi. Sa kaliwa si Max, kanan si Sergio, sa tapat si Artemio, bawat putahe ay tila bahagi ng isang laro, unang alak, panghimagas na pinapakain sa kanya isa-isa, at mga regalo. Bawat isa ay nagbigay ng personal na bagay, si Max ay isang silk scarf, si Sergio ay pabango, at si Artemio ay isang manipis na libro na may mga lihim na tala sa gilid. Hindi ito basta gabi, Alina, bulong ni Artemio, ito ay pagpili. Anong pagpili? Tanong niya, sumuko o tumakas, habang pinapakinggan niya ang mga ito, napatingin si Max at mahina niyang ibinulong, ang lahat ay may pahintulot. Walang pagmamadali o puwersa. Pero kung mananatili ka, walang balik, tumingin si Alina sa kanila at sa sarili sa salamin, isang babae na may maskara, manipis na stockings, at damit na halos walang tinatago, ngunit hindi siya natatakot. Handa na ako. Mananatili ako, tahimik silang kumibo, isang pagkumpirma na mas malakas pa kaysa sa salita. Ang gabi ay kakaiba, walang malaswa, walang pisikal na haplos, ngunit puno ng enerhiyang parang kidlat sa hangin. Hindi sila naghawakan, ngunit ramdam ni Alina ang kanilang pagnanasa sa bawat galaw niya. Parang siya ang sentro ng universo, nang isara niya ang pintuan ng kanyang kwarto, naramdaman niya ang kilabot ng pagbabago, hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi na siya kailanman magiging dati. Kinabukasan, gising siya sa tunog ng bagong mensahe mula kay Edgar, tinanggap mo ang imbitasyon.
Malapit na ang tunay na simula. Maghanda, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ramdam niya na malapit na ang katapusan. Sa kubo ay tahimik, wala sina Max, Sergio o Artemio. Sa mesa, isang sulat, magsuot katulad ng dati at dumating sa kubo sa tabi ng lawa. Huwag malate, habang naglalakad siya sa ilalim ng mga puno, ang bawat hihip ng hangin ay parang halik sa balat. Tumibok ng malakas ang puso niya, nang marating niya ang kubo, ito ay naliliwanagan ng mga parol. Sa gitna ay isang mesa na may laptop at mga upuan. Lumabas sa screen si Edgar, ang kanyang boses ay malambing at may bahid ng pagod. Magandang gabi, Alina. Napakaganda mo, ano ito? Bulong niya, simula at wakas, sagot ni Edgar. Umupo ka. Umupo si Alina na nakapros ang mga binti, bawat galaw ay mabagal at puno ng sensualidad. Alam niyang nakatingin siya. Ramdam niya ang bawat hininga, mula sa dilim, lumabas ang tatlo, nakasuot ng maskara. Pareho ang tema, tila nagpapatuloy pa rin ang gabing iyon, tinahak mo ang landas, Alina, sabi ni Edgar. Nagbago ka. Ngayon ay tunay ka na. Malaya ka. At may pagpipilian, nagsimula ang isang serye ng mga larawan sa screen. Si Alina sa pier sa transparent na damit. Sa swimsuit sa lawa kasama ang tatlo. Mga kuha sa kwarto habang siya ay sumasayaw sa lingerie. Lahat ay walang kaalaman niya na kinukunan, hindi ito pananakot, dagdag ni Edgar. Ito ang katotohanan. Maaari mong kalimutan lahat. Tatanggalin namin. O tatanggapin mo ang sarili mo, kami at maging kung sino ka talaga. Walang maskara, tahimik si Alina. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ramdam niya ang paghinto ng oras ng mundo. Naghintay silang lahat, tinayon niya ang sarili, inalis ang kanyang coat, inilagay ito sa likod ng upuan, hindi na ako babalik. Ayokong maging lang, ang kanyang tahimik na desisyon, samahan mo kami, alok ni Edgar, na parang bata ang boses, hindi, sagot ni Alina. Ako lang ako. At ngayon, wala sa inyo ang magdidikta, tahimik na tumango ang tatlo. Bumaling siya at nilakad ang landas patungo sa dilim. Ang kanyang mga takong ay tahimik na tumutugtog sa kahoy ng kubo. Hindi niya alam kung saan patungo, ngunit alam niya na ito ang kanyang daan. Walang laro, walang matamatang, walang manual, sa likod niya ay ang liwanag ng mga parol, musika, mga lalaki, at ang nakaraan. Sa harap niya ay ang gabi at isang aninong hindi niya kilala, isang estranghero na hindi kabilang sa laro. At sa sandaling iyon, huminto siya, mayroong isang tao sa dilim, isang misteryo, isang simula. Ang hangin sa paligid ay malamig, ang mga dahon ng mga punong naroroon ay sumasayaw sa malamlam na liwanag ng buwan. Si Alina ay nakatayo sa gilid ng madilim na kagubatan sa Bukidnon, ang kanyang puso ay mabilis ang tibok, ngunit hindi ito takot, ito ay isang kakaibang pakiramdam ng pag-aabang, na parang may naghihintay sa kanya sa kailaliman ng dilim. Ang kanyang damit, isang mahaba at manipis na robe na kulay abo, na may bahagyang kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng parol, ay bahagyang hinahampas ng hangin. Ang mga balat ng kanyang mga binti ay nakasilip sa maliliit na hiwa ng damit, habang ang kanyang mga paa ay nakasuot ng mga itim na stilettos na nakatutok sa lupa. Ang kanyang buhok ay nakabun, ilang maliliit na hibla ang nakalutang sa paligid ng kanyang mukha, nagpapalambot sa kanyang anyo. Ang maskarang itim na lace na may disenyo ng sapot ng gagamba ay nagdagdag ng misteryo sa kanyang hitsura. Isang maskara na nagtatago, ngunit nagpapakita rin ng kakaibang lakas ng loob. Dahan-dahan siyang lumakad papasok sa kagubatan. Sinisikap niyang huwag mag-iingay. Ang mga tunog ng gabi, huni ng mga kuliglig, pag-aspas ng mga dahon, ay parang musika na sumasalubong sa kanyang bawat hakbang. Sa isang maliit na clearing, may nakita siyang isang silweta. Isang lalaki na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno, na nakasuot ng maitim na barong Tagalog at itim na pantalon. Hindi pa niya makilala ang kanyang mukha dahil sa kadiliman at ang maskara sa kanyang sarili, ngunit ang kanyang presensya ay matatag at kakaiba. Alina, ang boses ng lalaki ay malalim, puno ng pang-akit at bahid na misteryo. Dumating ka, hindi siya gumalaw agad. Ang pakiramdam niya ay parang siya ay nasa isang pelikula, isang eksenang punong-puno ng tensyon at lihim. Ngunit sa halip na katakutan, ang kanyang dibdib ay napuno ng kakaibang tapang. Sino ka? Tanong niya, ang tinig ay mahinahon ngunit may matatag na tono, isang kaibigan. O isang kalaban, depende sa kung paano mo titingnan ang mga bagay, sagot ng lalaki, habang unti-unting lumalapit, habang siya ay lumalapit,
napansin ni Alina ang mga detalye ng kanyang mukha, mata na parang naglalagablab, mga labi na may bahid ng ngiti, at ang isang walang hawak na kamay na nakataas, parang nag-aanyaya. Hindi mo pa alam ang buong kwento, anya. At hindi mo pa alam kung ano ang tunay na kalayaan, si Alina ay napaisip. Ang mga huling araw ay tila isang mahabang laro ng mga anino at ilaw, ng mga lihim at mga pangakong kailangan niyang buwagin. Bakit ako? Ang tanong niya, halos bulong, dahil ikaw ang susi, sagot ng lalaki, at ang kanyang tinig ay naging mas malambing. At ang susi ay hindi basta-basta ibinibigay sa kahit sino. Nakita ni Alina ang isang maliit na kahon sa lupa malapit sa kanila. Ito ay yari sa kahoy, may mga ukit na tila sinaunang simbolo. Unti-unti itong binuksan ng lalaki, ipinaabot kay Alina, buksan mo. Pero maghanda ka. Ang mga sagot ay may kasabay na mga tanong, habang binubuksan ni Alina ang kahon, isang malambot na ilaw ang lumabas mula rito, tila naglalaman ng mga lihim na matagal nang nakatago, mga pangarap at mga pangamba na naglalakbay sa kanyang isipan. Sa likod niya, narinig niya ang pag-ikot ng isang sasakyan. Ang mga ilaw nito ay unti-unting lumiwanag, sumasabay sa ritmo ng kanyang tibok ng puso. At sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang kanyang buhay ay hindi na muling magiging ganoon lamang. May mga puwersa na naglalaban-laban, mga lihim na kailangang tuklasin, at isang daan na kailangang tahakin, isa na hindi niya alam kung saan hahantong, ngunit tiyak na hindi niya ito iiwasan. Ang gabi ay nagsimula lamang, at sa dilim, may isang aninong palihim na sumusunod sa kanyang mga hakbang. Ang kwento ni Alina ay patuloy na bubukas, sa isang daang puno ng misteryo, tukso, at mga desisyong magbabago ng kanyang mundo magpakailanman. Tahimik ang paligid ng kagubatan habang si Alina ay dahan-dahang nilalakad ang makipot na daanan. Ang lamig ng hangin ay pumapasok sa manipis niyang robe, na parang yakap ng gabi sa kanyang bala. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng bawat pagpiling ginawa, ang pagtalikod sa nakaraan, ang pagtanggap sa bagong sarili, at ang pagharap sa hindi pa nalalaman. Biglang tumigil siya nang marinig ang mga yabag mula sa likuran. Lumingon siya at nakita ang tatlong anino na unti-unting lumalapit. Si Max, Sergio, at Artemio, lahat suot ang itim na maskara na may disenyong kakaiba, halos parang mga nilalang mula sa isang panaginip. Lumapit sila nang hindi nagsasalita, ang kanilang mga mata lang ang nagsasalita, puno ng paghahanap, pagsubok, at isang lihim na pagkakaintindihan. Akala namin hahanap-hanapin ka pa namin, bati ni Max. May ngiting pilit na nakatago sa likod ng maskara. Hindi sumagot si Alina, tumingin lang siya sa kanilang mga mata na naglilihim ng mga kwento. Si Sergio naman ay nag-abot ng isang maliit na sobre, may selyong pula. Inabot niya ito kay Alina nang may bahagyang pahiwatig ng pag-aalala. Galing ito kay Edgar, sabi ni Sergio. Ang boses ay mababa, tila may tinatagong kahulugan. Bumukas si Alina ng dahan-dahan ang sobre. Sa loob, isang liham na nakasulat sa pulang tinta, na parang mga salita ni Edgar ay sinulat gamit ang apoy. Alina, ang laro ay nagsisimula pa lamang. Sa likod ng bawat maskara ay ibang mukha, sa likod ng bawat ngiti ay ibang lihim. Huwag kang matakot, ngunit maging handa ka. Ang susunod na hakbang ay hindi para sa mahihinahon lamang. Tandaan, ang kalayaan ay may kapalit, hindi niya namalayan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga salita. Ang malamig na hangin ay tila nagdala ng kakaibang enerhiya, at sa isang iglap, naramdaman niyang may isang bagay na sumapit, isang pangyayaring magbabago sa lahat ng kanyang alam. Biglang nagbago ang katahimikan. Isang malakas na tunog ang pumailan lang mula sa gitna ng kagubatan, parang isang sigaw, o isang tawag mula sa malayo. Napalingon si Alina, at nakita sa di kalayuan ang isang liwanag na kumikislap, parang pulang kidlat na naglalaro sa madilim na mga sanga. Anong nangyayari? Tanong ni Artemio, ang tinig ay maihalong pag-aalala at pagkamausisa. Hindi ko alam, sagot ni Alina, ngunit sa puso niya ay alam niya, ito ang simula ng isang bagong yugto. Isang kwento na hindi niya kayang iwasan, habang nakatitig sila sa kislap ng liwanag, unti-unting lumitaw sa dilim ang isang anyo, isang babae, nakasuot ng puting damit na parang bula, may mahahabang buhok na parang alon sa dagat, at mga matang naglalaman ng misteryo at kalungkutan. Siya ang aninong hindi kilala ni Alina, ngunit sa isang sandali, ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at parang nagkaroon ng isang lihim na kasunduan, malapit na ang sagot. Ang bulong ng babae ay parang hangin na dumampi sa tainga ni Alina. Ngunit ang tanong ay, handa ka na ba? Sa sandaling iyon, ang mga anino ng mga lalaki ay lumapit kay Alina,
hawak ang kanyang mga kamay na tila nag-aanyaya ng isang paglalakbay na wala pang katapusan. Ang gabi ay tila sumabog sa mga kulay, liwanag, at mga pangakong hindi pa natutupad. At sa ilalim ng mga bituin, si Alina ay naninindigan, hindi bilang isang babae na natatakot, kundi bilang isang mandirigma ng sariling kapalaran. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong ang nananatiling nakabitin, sino ba? Talaga ang babae sa liwanag, at ano ang ibig sabihin ng kanyang pagdating? Ang sagot ay nasa susunod na yugto ng kwentong ito, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at paglalakbay sa kailaliman ng kaluluwa. Sa bawat hakbang ni Alina papalapit sa babae sa liwanag, tumitibok ng mas mabilis ang kanyang puso. Ang puting damit ng babae ay umiindak sa hangin, at ang mga mata nito ay naglalaman ng kalungkutan na parang dagat na walang hanggan. Parang salamin ang mga iyon, nakikita ni Alina ang sarili niya, ngunit sa isang bersyong hindi pa niya kilala. Alina, mahina ngunit malinaw ang tinig ng babae, ang landas na tinahak mo ay puno ng mga anino at lihim. Ngunit may isa pang mukha na hindi mo pa nakikita, ang mukha ng katotohanan, hindi naglaon. Unti-unting napalibutan si Alina ng malamlam na liwanag, habang ang babae ay dahan-dahang lumalapit. Ang mga anino ng tatlong lalaki ay tumayo sa likuran niya, tahimik at nakamasid. Handa ka na ba talagang malaman kung sino ka talaga? Ang tanong ng babae ay parabang isang hamon. Hindi ko alam, sagot ni Alina, ang boses ay nanginginig ngunit may tapang. Pero handa akong harapin ang lahat, tumango ang babae, at sa isang kisap mata, ang kanyang anyo ay nagbago, ang puting damit ay naging itim, at ang mukha ay nagmistulang isang maskara ng ginto na may mga ukit ng mga sinaunang simbolo. Ang kanyang mga mata ay nagningning, at ang kanyang tinig ay naging malakas at puno ng otoridad. Ang pangalan ko ay Malia, sabi niya. Ako ang tagapangalaga ng lihim na ito, at ikaw ang napili. Nagulat si Alina sa biglang pagbabagong iyon, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, niyakap niya ang alindog ng sandali, isang kakaibang halo ng takot at pananabik. Ano ang lihim? Tanong niya, hindi ito basta lihim, sagot ni Malia. Ito ang susi sa iyong kalayaan. Ngunit ang kalayaan na ito ay may kapalit, isang pagsubok na maglalagay sa iyo sa bingit ng iyong sarili. Habang nagsasalita si Malia, naramdaman ni Alina ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Parang mga kamay na humahaplos at nagpapahiwatig ng isang pangako. Sa likuran nila, narinig ang isang malakas na sigaw, isang tawag mula sa dilim na tila nagbabala, oras na, wika ni Malia. Ang susunod na yugto ay nagsisimula, biglang nagliwanag ang paligid, at ang mukha ng tatlong lalaki ay lumitaw mula sa dilim, ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon at lihim. Handa na ba kayo? Tanong ni Max, ngumingiti ng may bahid ng kasiyahan. Hindi na ako pwedeng bumalik, bulong ni Alina sa sarili, habang unti-unting sumasapit ang dilim sa paligid nila. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin ng Bukidnon, nagsimula ang isang laro ng katotohanan, tukso, at kapangyarihan. Ngunit ang tanong ay nananatili, sino ang tunay na si Alina, at ano ang magiging kapalaran niya sa mundong puno ng mga maskara at lihim? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng kanyang kwento. Ang mga bituin ay kumikislap ng matalim sa ibabaw ng malamig na kagubatan sa Bukidnon, habang si Alina ay nakatayo sa gitna ng isang kakaibang bilog ng liwanag. Ang kanyang robe ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin, ang manipis nitong tela ay nagpapahiwatig ng kanyang bagong lakas at tapang, habang ang maskarang itim na lace ay nagbigay sa kanya ng isang misteryosong aura na halos nakakaakit. Sa paligid niya, ang tatlong lalaki, si Max, Sergio, at Artemio, ay nakatayo sa mga anino, ang kanilang mga mata ay naglalagablab sa ilalim ng mga maskara, puno ng lihim at pagnanasa. Ang kanilang mga damit ay formal, ngunit may bahid ng isang laro na hindi pa natatapos, ngunit ang atensyon ni Alina ay nakatuon kay Malia, ang babaeng may gintong maskara, na ngayon ay nakatayo ng diretso sa harap niya. Ang mga mata ni Malia ay tila naglalaman ng lahat ng kasaysayan ng mga lihim na ito, at ang kanyang tinig ay umaalingaw sa katahimikan ng gabi. Alina, panimula ni Malia, ang iyong paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagkatuklas ng iyong sarili, kundi pati na rin ang pagharap sa mga anino na matagal nang nagkukubli sa likod ng mga maskara. Habang sinasabi ito, dahan-dahang inabot ni Malia ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy, may mga ukit ng bulaklak at mga sinaunang simbolo. Ito ang susi, sabi niya, isang bagay na magbubukas ng mga pintuan na matagal nang nakasarado. Pinilit ni Alina na huwag magpakita ng alinlangan habang tinanggap ang kahon. Ang mga daliri niya ay nanginginig ng bahagya sa lamig ng gabi, ngunit nanatiling matatag ang kanyang mga mata.
Ngunit bago niya pa man mabuksan ang kahon, isang malakas na tunog ang pumutok mula sa kagubatan. Isang sigaw na puno ng takot at pag-aalala. Ang mga anino sa paligid niya ay nag-iba ng anyo, ang mga mata ni Max ay naging mas matalim, si Sergio ay tumayo ng mas matikas, at si Artemio ay nagulat ng bahagya. May paparating, sabi ni Max, ang boses ay puno ng babala. Sa kabila ng tensyon, hindi umatras si Alina. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng bagong tapang, isang apoy na hindi basta-basta mapapatay. Ano man ang dumating, sabi niya, haharapin ko ito. Sa sandaling iyon, bumukas ang kahon, at mula rito ay lumabas ang isang maliit na salamin na may ukit ng isang palasyo sa gilid. Nang hawakan niya ito, biglang lumitaw sa salamin ang isang larawan, siya, nasa loob ng isang malaking bahay na puno ng mga ilaw, ngunit ang mga anino ng nakaraan ay nakapagmasid mula sa mga sulok. Ito ang iyong susunod na hamon, sabi ni Malia. Isang pagsubok sa loob ng iyong sariling mundo, kung saan ang bawat desisyon ay may kapangyarihang magbago ng lahat. Nang tumingin si Alina sa paligid, napansin niyang unti-unting naglalaho ang mga anino ng tatlong lalaki. At si Malia ay naglaho rin, iniwan siya na nag-iisa sa gitna ng madilim na kagubatan. Ngunit sa kanyang puso, alam niya, ito ay hindi katapusan, kundi simula ng isang bagong kabanata ng kanyang buhay, at sa dilim, may isang aninong tahimik na sumusunod sa bawat kanyang hakbang, isang anino na hindi niya pakilala, ngunit tiyak na hindi niya mailalayo ang sarili. Ang kwento ni Alina ay patuloy na bubukas, puno ng mga lihim, pag-ibig, at mga pagsubok na magtatakda ng kanyang kapalaran, at sa dulo ng dilim. May liwanag na naghihintay, ngunit ito ba ay paglaya, o isang bagong tanikala? Ang sagot ay nasa susunod na yugto ng kanyang kwento.